Tingnan nyo naman at busy-busy itong aking anak sa kanyang business. Marami pa siya kasing gagawing mga orders at dapat ay matapos niya ngayon hanggang bukas. Pasukan na kasi sa Miyerkules at dapat ay matapos niya na ngayon para maibigay niya na ng sabay-sabay sa kanyang mga schoolmates. Plano niya kasi sa mga mapagbebentahan niya ay bibili siya ulit ng mga beads na medyo malalaki. Yung mga beads na merong iba't ibang hugis. Alam nyo ba na ang pinambili niya nito ay galing mismo sa kanyang ipon. Ito yung natirang pera niya na pinamaskuhan niya noong December. Ewan ko ba kung saan niya ito nakita at nagka-ideya siya na gumawa ng ganito at magbenta. Sabi ng mga kapatid niya ay matagal na nga daw siyang nagpapabili ng ganito at ngayon nga lang dumating. Noong una ay yung mga kaibigan lang niya yung mga inalok niya para bumili. Pero lumipas ang ilang araw ay dumami na yung nagpapagawa sa kanya. Kaya naman ngayon ay marami siyang dapat gawin. Tingnan nyo naman at meron pa siyang listahan oh. Mabuti na lang at dumating nga itong dalawang pinsan niya at nagpatulong na siyang gumawa. Game din naman itong dalawa para tumulong. Wala rin namang choice yung dalawa para tulungan siya. Wala din naman silang kalaro dahil busy yung ate nila sa kanyang business. Kaya nga sabi nila ay pagtutulungan na nga daw nilang tatlo para madali. Nang sa ganon matapos na nila kaagad at makapaglaro na sila. Nakakatuwa no kapag ganito na mag-isip yung ating mga anak. Nakakatuwa lang at nakaka-proud dahil imbis na pagkain o laruan ang kanyang bibilhin ay ito ang naisip niya. Dahil huli na nga daw niya na pera yon at ito ang naisip niya para mas lalong dumami. Hindi kasi ako yung tipo ng nanay na kapag meron silang gusto ay bibilhin ko na kaagad. Dahil hindi naman kami mapera at kung meron silang gusto ay kailangan nila yung paghirapan. Kaya tinuruan namin silang mag-ipon para kapag may gusto silang bilhin ay kailangan pag-ipunan nila yon. Panay nga ang dating ng kanilang mga parcel pero hinahayaan ko lang dahil sila naman yung bumibili. Halos lahat ng kanilang mga damit ay sila na ang bumibili sa online. Meron nga silang sari-sariling basket at kada order nila ay meron silang discount. Yung discount na yon ay pwede nilang ipambili ng ibang item. O diba ang gagaling na ng mga bata ngayon? O diba kung iisipin natin ay meron talagang kinagandahan itong internet at ng social media. Basta't gabayan lang nating mabuti ang ating mga anak sa kanilang mga actions. Wala rin naman tayong magagawa dahil eto na ang uso ngayon. Wala naman tayong magagawa kundi sumabay na lang at makiuso. Dahil kung hindi ka makikisabay ay mapag-iiwanan ka. Charot. Mapag-iiwanan ka talaga kaya naman binibilisan ko na itong pagluluto nitong aking pakbet at may iwan na ako sa pupuntahan namin. Dinamihan ko na nga itong niluluto ko dahil marami kaming kakain ngayon. Nandito nga rin itong aking pamangkin na talaga namang champion sa kakulitan. Malingat ka lang ay meron ng ginagawang kababalaghan. Charot. Pabebe lang yan ngayon pero tsumutsyempo lang para pakialaman na naman yung mga makeup ko. Sira-sira na nga ang mga yun at yung iba ay hindi ko na mahanap. Napakaliit pa nito pero marunong na itong mag-makeup ng walang salamin. At maya-maya nga ay okay na rin itong aking niluluto. Itsura pa lang ay napakasarap at talaga namang nakakagutom. Kumain na nga rin kami kaagad at dahil mainit pa naman itong ulam ay itong malamig na kanin na lang yung kinain ko. At habang nagbibideo nga ako ay meron palang dalawang makulit na nagpapakit doon sa likod. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sabayan nyo na ako at kumuha na rin kayo ng inyong pagkain. At hanggang dito na lang ulit. Salamat sa panunood. See you sa next vlog.